Hello mga ka-business education! Gusto mo bang kumita kahit natutulog ka? Yung tipong kahit nagbabakasyon ka, kahit nanonood ka ng Netflix, kahit tulog ka, may pumapasok pa ring pera. Kung oo, kailangan mong maintindihan kung paano gumagana ang passive income at investments. At today, pag-uusapan natin paano magkaroon ng passive income at lumago ang investment mo. Una is, ano nga ba ang passive income? Ang passive income ay kita na pumapasok kahit hindi ka actively nagtatrabaho. Hindi ibig sabihin walang effort. Pero once na setup mo na, minimal effort na lang para kumita ka. Example ng active income is sweldo mo sa trabaho. Kung hindi ka pumasok, walang kita. Example naman ng passive income, may rental property ka. Kahit nasa bakasyon ka, may renta pa ring pumapasok monthly. Always remember, kung umaasa ka lang sa active income, limited ang kikitain mo. Pero kung may passive income ka, unlimited ang pwedeng dumaloy na pera. So bakit kailangan mong magkaroon ng passive income? Kung single ka ngayon, baka iniisip mo, okay lang, bata pa ako, trabaho muna. Pero isipin mo, pagdating ng 50 or 60 years old, gusto mo bang magtrabaho habang may tungkod? Passive income is equals to freedom. Freedom from paycheck to paycheck cycle. Freedom na piliin kung saan mo gustong ilaan ang oras mo. Freedom na magtrabaho dahil gusto mo, hindi kailangan. Tandaan, hindi mo ma-achieve ang financial freedom kung wala kang passive income. Passive income number 1. Dividend investing. Bumili ka ng shares ng blue chip companies na nagbibigay ng dividends. Examples are Ayala Corporation, SM, Globe, and PLDT. Kahit maliit lang muna, habang tumatagal, compounding ang kita. Tip ko lang, gamitin ang COL Financial o BPI Trade para makapag-start sa stocks kahit 1,000 pesos lang. Passive income number 2. Pag-ibig MP2 program. Ito ay government-backed investment, safe at stable. Minimum 500 pesos per month ang investment, up to 6 to 7% annual dividend rate. Perfect para sa beginners na gusto ng low-risk investment. Passive income number 3. Real estate rentals. Bumili ng property, paupahan mo, at monthly may passive income ka na. Pwede ring Airbnb kung mas gusto mo na mas mataas ang kita kada booking. Pero tip ko lang, kung wala kang malaking puhunan, pwedeng mag-partner sa kaibigan o pamilya para hati ang kapital. Passive income number 4. Digital products and online courses. Gumawa ng ebook, online course, templates, or downloadable guides. One-time effort, pero lifetime income. Example is gumawa ka ng beginner's guide to online business, then post mo sa Shopee o Lazada. Passive income number 5. Affiliate marketing. Promote products online, kumita ng commission per sale. Pwede sa Shopee affiliate program, Lazada affiliate, or Amazon associates. Kung may TikTok o YouTube ka, mas madali kang makakakuha ng sales. Passive income number 6. Blogging and YouTube monetization. Tulad nito, kung gagawa ka ng valuable content, pwedeng kumita sa ads, sponsorships, at affiliate marketing. Once ma-upload mo ang video at mag-trending, kahit buwan o taon pa, kikita pa rin. Passive income number 7. Freelancing business with outsourcing. Simulan mo muna bilang freelancer. Tapos pag kumikita ka na, mag-hire ka ng ibang freelancers para gawin ang trabaho. Habang sila ang gumagawa, kumikita ka sa management fee. So I have story for inspiration. Si Jenny, 29 years old, call center agent, kumikita siya ng 20,000 per month. Pero lagi siyang stress kasi kulang ang kita. Sinubukan niya mag-invest 1,000 pesos per month sa Pag-ibig MP2 at bumili ng dividend stocks worth 2,000 pesos per month. After 3 years,
may 150,000 pesos siya sa investment na kumikita na ng 1,000 pesos passive income monthly. Ngayon, nag-uumpisa na siyang mag-save para sa kanyang first rental property. So anong lesson? Hindi kita ang susi, kundi tamang strategy at consistent action. O ayan mga ka-business education, tandaan, walang yumaman sa isang gabi, pero lahat ng yumaman nagsimula sa unang hakbang. Kaya subscribe na sa aking channel and click the notification bell para mas marami ka pang matutunan sa pagmamanage ng pera mo.